Could you imagine that? Tapos na ang April, May 4 na. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon bilang first Sunday of the month. I will be observing our Lord's Supper. At I hope tayo ho ay we prayed and we came to the church ready. And then also, ay magkakaroon ho tayo ng church meeting pagkatapos ho ng atin hong Lord's Supper mamaya. So please, ay wag tayong magmadali na umuwi. And also, gusto rin ho nating batiin ng mga magdiriwang ng kaarawan. Bukas ay magbe-birthday si Nanay Lani. Pakipaabot ang happy birthday kay Nanay Lani. Tita ho yan ni Brother Richard Baron. Ano po si Nanay Lani. So advance happy birthday po Nanay Lani tomorrow. And then sa May 10 naman po ay dalawa ang magbe-birthday, si Sister Amor at Sister Ronilyn. So advance happy birthday po at nagbati kung kayo'y nanonood, Sister Amor, Sister Ronilyn, ay advance happy birthday po. Wala rin namang may anniversary. Baka meron ho tayong nakaligtaan this week. Nutong kahapon ay nag-birthday si Brother Lance Ibit. So belated happy birthday po, Brother Lance. Meron pa ho ba? Si Sister Marilyn, nung nakaraang kailan? May 7. So, wala din sa listahan. So May 7, Sister Marilyn, kung naka-online or ay wala pa lang online. Bati ako ng bati, wala nga pala tayong live stream. Well, kung naka-record, ano, advance happy birthday po. Sister Marilyn, pakipaabot po ang pagbati, Brother Totoy, ano po. Okay, and then also, as we have said, next Sunday ay May 11, Mother's Day po yan. So I would like again to encourage mga nanay, mag-imbita ho kayo ng inyong mga kumare, not just your kumares, but their whole family. Kung meron kayong kilalang nanay, ay imbitahan po natin. Kahit hindi nanay, ano, bawat gawain natin, ipag-anyaya ho natin. And lalo na ang ating parating ho na anniversary, this coming May 25, Lord willing, next Sunday ay meron na tayong invitation para ho sa ating anniversary. May 25 po ang ating anniversary, the right gospel. Ano ho, lagi nating mini-maintain na ang atin hong tema is with regards to the gospel. At nawa ho ay pag-pray natin, mag-imbita tayo. Mga kapatid, I would like to encourage us, invite. Statistically speaking, kung hindi kaming tanda doon sa nabasa ko, 70% ng pumapasok sa church ay dahil naimbitahan sila ng kaibigan or ng kakilala or ng kamag-anak. Ano, madalang lang yung bigla lang dumarating o biglang pumapasok o walk in. So let's try. And maaaring marami sa atin, one of this, minsan inaanyayahan tayo, kaya tayo nakarating. And let us return that favor. Magdala tayo ng mga gospel tracts, share natin sa kanila, and mag-invite tayo sa May 25. Can we do that, church? Just try na mag-invite. Send out mo lang sa GC yung mga magkakaklase, magkakaibigan, i-post mo lang yung ating digital invitation. Who knows, maaaring gamitin ito ng Panginoon upang dalhin sila dito. At muli, kung ang problema, Brother Paul, meron sanang gusto, kaya lang isang buong barangay sila, 20, sama-sama, pag sumama. Sabihin niyo sa akin, gagawan natin ng paraan sa biyaya ng Panginoon. Wag naman siguro pag manggagaling sila ng Quezon Province, siguro hindi naman ho ganun kalayo. Pero muli, kung ang magiging problema ay transportation, talk to me at hihanapan ho natin ng paraan sa abot ho ng atin hong makakaya. Pero ang pinakakaya nating gawin ay mag-invite. Amen? So let's do that. Let's make effort na upang magdala tayo ng mga bisita this coming May 25. Pero again, before that, May 11 lagi ay meron tayong small tribute para sa mga nanay. So mothers, sasabihin ko na agad ngayon, ayaw niyong mamiss. No? Matutuwa ho kayo sa inihanda ng church para sa Mother's Day at nawa ho ay maging pagpapala ho ang mga bagay ho. And then also, I hope ay patuloy tayo naghahanda rin naman sa May 12. Ano meron, Brother Paul, sa May 12? Meron eleksyon. Ano? And again, hindi ko pinlano, pero sa providensya ng Panginoon, nasakto tayo sa Romans 13 sa ating pag-aaral. And salamat sa Diyos at patuloy itong maging gabay ho sa atin. Okay, that covers our announcement. Mamaya hong hapon, 2:00 ang atin hong afternoon service. At muli ho, open na ho ang ukay-ukay. So mamaya, pagkatapos ko ng gawain, you can go to that table. Tignan nyo ho, maraming mga magagandang bagay ho dyan. May mga nakita akong pabango, relo, palda, pantalon, sapatos, mga pambata. Ang daming pangbata. Makikinabang ang anak mo, Brother Wilmer. Marami doon. Tignan mo yung mga marami doon. So muli, ay yan ho ay magiging tulong din naman sa atin hong mga
young people. With that, tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Tayo ho ay magkaroon ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, tunay, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, papuri at pagmamahal. Karapat-dapat ka, O Diyos, na lumalang sa amin. Karapat-dapat ka na nagsusustento ng buhay namin. Karapat-dapat ka na nagbibigay sa amin ang aming araw-araw na pangangailangan. At higit sa lahat, O Diyos, karapat-dapat ka na nagbigay sa amin ng iyong bugtong na anak upang siyang maging pampalubag loob sa aming mga kasalanan. Siyang namatay para sa amin upang mabayaran ang aming mga kasalanan at kami ay magkaroon ng kapatawaran at malinis. At gayon din, Panginoon, ang buhay niyang perpekto ang siyang ibinihis sa amin upang kami ay maideklarang matuwid. Purihin ka, Panginoon. Lord, as we gather today, tulungan mo nawa kami. O Diyos, ang daming alalahanin, ang daming mga bagay na umaagaw ng aming pansin. Ngunit tulungan mo kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa aming pananalangin, pag-aawitan, pagbabasa ng iyong salita, sa pangangaral ng iyong salita, maging sa pagkakaloob. Lord, sa biyaya mo ay magawa namin lahat ang buong pagsambang ito sa Espiritu at katotohanan. Nawa makita mo, O Diyos, na hindi lamang ang aming katawan ang naririto, kundi kalakip nito ang aming puso't isipan. At muli, O Diyos, diadalangin ko po sa iyo at inaalaala ang aming mga kapatiran na nasa mahihirap at mabibigat na kalagayan. Lord, nandoon na may mga karamdaman. Panginoon, muli, aming hinihiling na maawa ka. Tulungan mo po sila, O Diyos, ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga pisikal na kalagayan higit sa kanino paman. Lord, we remember to you ang aming kapatid na Sister Marilyn Ganas, ganun din si Brother Dave Paule, at iba pa, Panginoon, na may mga pinagdadaanan, hindi lamang pisikal na karamdaman, kundi iba't ibang mga pangangailangan at problema. O Diyos, nawa sa iyong biyaya ay katagpuin mo sila, tulungan mo sila, i-provide mo sa kanila. Pero lalo tigit, Panginoon, patuloy mo namang gamitin ang mga challenges na ito upang lalo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Upang lalong maging matamis, Panginoon, ang pag-asa na aming hinihintay. Upang lalo kaming awatin sa sanglibutang ito na apektado ng kasalanan. Upang lalo kami na ituro sa taas na habang naghihintay kami sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Sa matamis na pangako mo na meron kang inihanda sa amin na lugar na kalalagyan, at isang araw ay darating ka upang kami ay kunin, upang makasama ka magpasawalang hanggan. O Diyos, salamat sa pagkatapat ang iyong mga pangako. At ngayon, O Diyos, muli, tulungan, ingatan mo kami, handa mo kami sa pagsamba. At lahat ng ito, Panginoon, maging ang aming mga buhay ay hayag sa iyong harapan. Siyasatin mo kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan. Mga salita na lumabas sa aming bibig, kahit mga kaisipan, O Diyos, na hindi ayon sa iyong mga kautusan. Patawad po. Patawad po. Muli, tunay nga na ang pag-aalay na ito ay maging pag-aalay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Only a Holy God.
make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. What other glory consumes like fire? What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my folly? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever holy God. Come and worship the holy God. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakalo. Magandang umaga po para po sa ating pagkakaloob. Atin po munang basahin ang ating mga talata na ating basihan sa ating pagkakaloob mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupuna ng lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama, Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, soberano, siyang may hawak ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ikaw lamang ang tanging Diyos, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang Diyos na nagpapakita sa amin ng kahabagan at biyaya at katapatan sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang kabutihan mo ang siyang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit kami malakas, kung bakit kami merong trabaho, negosyo at anumang mga bagay na aming ginagamit mo para sa aming kasaganaan, para sa
mga pangangailangan namin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil sa nag-uumapaw na kabutihan at katapatan mo sa amin, Panginoon. O Diyos, kami po'y patuloy na tumatanaw sa iyo ng lahat ng mga mabubuting mga bagay na aming dinaranas sa araw-araw. Alam namin na ang lahat ng ito'y nagmumula sa iyo. Ang lahat ng ang mga pagsustena ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, ang lahat ng ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po maging sa mga suliranin na dumaraan sa aming mga buhay, dahil alam po namin na maging ang mga ito ay ginagamit mo upang lalong palakasin at pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, higit sa lahat, kami lubos-lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong dakilang biyaya na naranasan namin magmula sa iyo, Panginoon. Ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo ay ibinihis mo sa aming mga mananampalataya. Dahil ito sa pagkamatay ng aming Panginoong Hesukristo, katubusan ng aming kasalanan doon sa krus at kanyang muling pagkabuhay. Kaya po kami, Panginoon, ngayong araw na ito ay magkakasamang sumasamba sa iyo, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na kapos maging ang anumang halaga na ipagkakaloob namin sa iyo, Panginoon, para tumanaw sa mga biyaya mo na nararanasan namin at meron kami na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Nawa, tanggapin mo ang aming mga kaloob sa iyo, na ito'y maging mga mabangong samyo sa iyong harapan, at nawa ay patuloy mong siyasati ng aming mga puso na ibigay namin ito sa iyo ng merong pagsamba at merong tunay na kagalakan sa aming mga puso. Nawa, gamitin mo, Panginoon, yung mga malilikom po namin para sa mga pangangailangan ng iglesia, para sa lalo pang ikalalaganap ng ebanghelyo at kasusulong ng kaharian mo, Panginoon. Maluwalhati ka sa lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng papurit pa salamat sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Tayo po ulit about sa Panginoon. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning,
to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arm, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arm, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Tayo po'y magsayang lahat para po sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa atin lahat, sumatin nawa ang kapayapaan, pag-ibig ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita mula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 7, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang namamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa gayon din dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Marami hong mata ang nakatutok sa Vatican, particularly sa tinatawag na conclave ng higit sa 130 na mga cardinals. Tatlo doon ay galing sa Pilipinas upang sa kanilang pagboto sa susunod na magiging Pope ng Roman Catholic Church. At kagaya ng sinabi ng isang reporter, kontra sa ibang mga botohan, ang botohan na ito ay walang campaign, walang mga pondo na pinag-uusapan. Nevertheless, ito ay isang botohan na inaabangan. Well, hindi ho natin kailangan tumingin sa malayo. Sa atin mismo ay napakalapit, hindi bukas, kundi next Monday, ay marami sa atin ay boboto. And more than hopefully, hindi lamang nakabase ito sa mga very catchy na mga jingles or mga awitin na ating naririnig. Hindi lamang sa napakadami at nakakaumay na mga mukha nila na napakadaming poster. At hindi rin naman dahil magaling silang sumayaw, kumanta o mag-perform. Hopefully, ang ating basihan, kaya tayo boboto ng partikular na mga taong iboboto natin ay dahil ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon. Muli, hindi lamang ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig ang pagbibigay sulit natin sa Diyos. Maging sa ating pagboto ay kirapat dapat tayong magtapat sa Kanya. Lalo na
bilang mga tumanggap ng nagliligtas na kahabagan ng Panginoon. At dito itinungtong ni Apostol Pablo itong ating pinag-aaralan na passage, Romans chapter 13 verses 1 to 7, at tayo ay nagpapatuloy sa mga praktikal na implikasyon ngayon na tayo ay niligtas na. Ngayon na tayo ay kay Kristo na. Paano tayo dapat mabuhay? At ito ho ang ating mensahe as we have stated last Sunday. As recipients of God's saving mercies, believers must submit to government authorities who are God-ordained ministers with the primary duty of protecting and propagating righteousness and deterring and punishing evil. Bilang mga tumanggap ng liligtas na kahabagan ng Diyos, ang mga mananampalataya ay kailangang magpasakop sa mga otoridad ng gobyerno na mga inordina ng Diyos bilang mga lingkod na may pangunahing katungkulan na protektahan at ipalaganap ang katwiran at pigilan at parusahan ang mga masama. And I am using that word righteousness not as biblical Christian righteousness. Kung hindi what is right or justice sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. So tayo muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, muli tulungan mo kami. Sadya, O Diyos, na ang aming puso at isipan ay apektado pa rin ng kasalanan at may mga pagkakataon na merong mga katotohanan ng iyong salita na mahirap at mabigat para sa amin. At tulungan mo nawa kami, O Diyos, ngayon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas na puso't isipan. Makita namin, Panginoon, na ito ay hindi salita ng tao, kundi salita mo, O Diyos, na lumikha at nagligtas sa amin. At patuloy mo nawa itong gamitin sa amin, hindi lamang nabasihan ng aming pagboto sa darating na eleksyon, kundi, O Diyos, maging gabay namin, maging sa aming pamumuhay. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, tulungan mo kami, Panginoon, ingatan mo ang iyong iglesia, at lalo't higit mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, isang mahalagang bagay na gusto kong ipaalala, as we have said, ito'y application part pa rin ng dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. As living sacrifices. Again, yun yung tamang tugon natin. We must offer ourselves as living sacrifices sa Panginoon. At bilang mga living sacrifices, we must be, if you remember, committed to a serious serving life to the church. Doon yung seryoso, doon yung commitment na naglilingkod tayo sa iglesia ng Panginoon na ginagamit ang mga binigay sa atin na kaloob or gifts ng Diyos. And then also, we must engage in a godly relationship with our fellow men. Dapat makisalamuha tayo, hindi lamang sa mga kapwa Kristiyano, kundi maging sa mga hindi mananampalataya in a very godly way. And last 2 Sundays ago, pinag-aralan natin, we must overcome evil with good. Habang tayo namumuhay sa sanlibutan ito, surely may mangyayaring masama o may gagawa sa atin ng masama. At ang tamang pagtugon dito sa ngayon salita ng Diyos bilang mga tinubos ni Kristo ay we must overcome evil with good. And isa sa mga hindi natin maiiwasan na kalagayan as we live on this earth, habang tayo namumuhay sa sanlibutang ito, ay ang kalagayan na tayo ay mapailalim sa mga gobyerno. Saan ka mang bansa pumunta ay merong gobyerno. Lumipat ka man sa kabundukan at sa mga kagubatan at sumama ka sa isang tribo, guess what? Meron pa ring chief doon sa tribo na yon. Meron pa ring rules na nagaganap doon sa tribo na yon. So hindi natin ito maiiwasan. At ang sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya ng Ebanghelyo ay ito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God.
Last Sunday, titignan natin yung utos, yung imperative. Let every soul be subject unto the higher powers. Ang bawat tao, yes, hindi lamang ang Kristiyano, pero lalo na, as we will see more this morning, lalo na tayo bilang mga Kristiyano ay merong dahilan upang magpasakop sa mga governing authorities. As we will see, kasi sinabi ni Pablo kanina, nabasa natin, not just for wrath's sake, but also for conscience sake. Hindi lamang dahil may baril sa tagiliran kaya tayo susunod, kung hindi maging sa ating konsensya bilang mga mananampalataya. So meron tayong mas matinding rason kung bakit dapat tayo magpasakop. Si Apostol Pablo ay sumusulat sa mga Kristiyano na nasa ilalim ng Roman Empire nung panahon na yon ng 1st century, which is a very different form or type of government na kumpara sa meron tayo ngayon. Now, before we proceed, let me just remind us ng 3 katotohanan na tingin ko makakatulong sa atin, hindi masagot lahat ng mga tanong, pero maproseso yung maaaring mga tanong na mag-arise as we study these passages. Number 1, the Bible does not recommend any particular form of government. Wala. Hindi sinabi ng Bible na a nation should have a democratic government. Walang sinabi ang Bible a nation should have a monarchy or a republic government. Walang pine-prescribe, walang prescribe na form of government ang Scripture. Therefore, number 2 na katotohanan, any form of government is better than having no government at all. Kahit na yan ay monarchy, or kahit na yan ay dictatorial, or kahit yan ay republic or democratic, any form of government is better than no form of government at all. Hindi ko maalala kung anong bansa yung higit sa kalahati ay na-overrun ng mga gangs. Gusto kong sabihin na Venezuela, pero I'm not sure. Pero natalo ng mga gangs, nag-vote in yung iba't ibang mga gangs at pausod nila yung pulisya at army ng bansa at nasakop nila ang mahigit sa kalahati. And guess what? Kung ano nangyayari araw-araw doon sa mga lugar na nataboy ang gobyerno o ang mga sundalo. It was anarchy. Araw-araw may pinapatay bodies left and right. May nire-rape, ninanakaw, walang batas. So any form of government is better than no government at all. And number 3, Paul na sumulat ng Romans 13 verse 1. Si Apostol Pablo ay nakatanggap ng maraming mistreatment from the Roman government. Sabi nga ho ng isang mangangaral, kapag dumarating si Pablo sa isang lugar, hindi niya tinatanong kamusta ang hotel dito, tinatanong niya kamusta ang kulungan dito. Dahil mas madalas daw siya sa mga kulungan. In many ways, siya'y tumanggap, siya'y nakulong ng walang katampatang dahilan, siya'y naparusahan ng walang katampatang dahilan. Pero sa kabila ng ganito, siya'y tumanggap ng mistreatment from the government. Ang sabi pa rin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, let every soul be subject unto the higher powers. Written to the Christians in the very center of the Roman Empire, sa Rome mismo. Anong punto? Whatever the form of government it may be, whether it be monarchy, republic, democratic, or even dictatorship, the primary stance, ang pangunahing stance or tindig ng mga mananampalataya is that of submission. Ito ay utos sa atin ng Panginoon. At si Pablo ay nagbigay ng mga dahilan, and if you remember, we said na mula sa mga bagay na ito ay kukuha tayo ng ilang mga gabay upang magturo sa atin ng mga pangunahing konsiderasyon natin o mga dapat natin ikonsidera kung sakali man na tayo ay boboto sa mga susunod na linggo.
Verse number 1, balikan natin. Ang sabi, let every soul be subject unto the higher powers. Why? For there is no power but of God. No matter what form ng government, no human government at any time in history or any place on earth ay nag-exist na hiwalay sa soberanong otoridad ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay. Ang sabi ng Psalm 62:11, God hath spoken once, twice have I heard, that power belongeth unto the Lord. That means ang otoridad ng Estado ay isang binigay na otoridad. It is a delegated authority. It is not an absolute authority. Just like ng ibang mga institution na in-establish ng Diyos. Meron pang ibang institusyon na in-establish ng Diyos. Una, in-establish ng Diyos ang marriage na nagresulta sa isang sambahayan or family. At nag-establish within that smallest unit ng community ay nag-establish ang Diyos ng authority. Una ay ang husband or ang ama ng tahanan. At ang sabi ng Diyos sa mga wives, ano daw? Husband, submit to your wives. Hindi, biro lang. Wives, submit to your husbands. Hindi ito hiningi ng husbands. Ito'y otoridad na ibinigay ng Diyos. It is a delegated authority. At kung paanong walang absolute authority sa gobyerno, ganun din. Hindi absolute ang authority ng ama ng tahanan. Hindi dahil simpleng mas matanda tayo sa ating mga anak kaya sila susunod. Hindi simple dahil tayo ang nagpapakain kaya sila susunod. At minsan kapag hindi tayo maingat, ayun ang tinatanim natin sa mga bata. Sumunod ka sa akin, mas matanda ako. Sumunod ka sa akin kasi ako nagpapakain sa'yo. Paano pag dumating ang isang araw na hindi na ikaw ang nagpapakain? Mas malaki na siyang kumita. Bakit kailangan, listen, children, why should you submit to your parents? Sapagkat sa kanila ibinigay ng Diyos ang otoridad. So, dumating man ang araw na mas malaki na ang perang ipinapasok mo, kailangan mo pa rin magpasakop. Pero hindi darating ang araw na mas matanda ka sa magulang mo. Imposible yun. And then pangalawa, not just the family, but also the church. In-establish ng Diyos ang church at nagbigay siya ng mga leaders sa loob ng church, and even the whole church has an authority in itself. For example, church discipline. Hindi pastor lang ang nagpapaanda ng church discipline. Anong pinakahuling step? If he will neglect to hear you and the witnesses, tell it to the church. The whole church has that authority to discipline a sinning member. So this authority is not intrinsic but delegated. At ito ang gusto kong ipunto. The authorities at home and the authorities in the church must seek to be faithful in exercising this delegated authority. Kailangan maging tapat ng mga otoridad na ito. Itong mga, if I will use the word inassign. Inassign ng Diyos ang mga magulang bilang otoridad sa sangbahayan. Inassign ng Diyos ang mga leaders sa church, and even the whole church has an authority at dapat gamitin ito ng may katapatan. Hindi tayo malaya na gawin ang gusto natin sa otoridad na ito. Dapat ay maging tapat tayo. And sadly, ay merong mga magulang na tinuturing ang kanilang mga anak na para bang sila ay property nila. And these parents will give account. And also, very sad na merong mga pastor na tinuturing ang church na property nila or kaharian nila. And those pastors will give account. Ang otoridad ng pastor ay ipinagkatiwala lamang ng Panginoon, and siyang pinagkatiwalaan, the steward must be found faithful. Mananagot sa nagtiwala. So that is a delegated authority. At ganoon din sa gobyerno.
Dumating man ang panahon na, let's say, isa sa mga bata na naririto ay maluklok bilang presidente ng Pilipinas, hindi ibig sabihin siya na ang hari ng bansa. Siya'y mananagot pa rin sa Diyos na naglagay sa kanya sa posisyon na yun. So ang mga otoridad sa bahay, sa iglesia, at maging sa gobyerno ay kailangang magtapat sa Diyos na nagbigay ng otoridad na ito. Why? For there is no power but of God. Now, isa pang katotohanan na ating nakita last Sunday na yes, ang mundong ito ay may pinagkalooban ng Diyos, may dinelegate ang Diyos ng mga authority, but again, we live in a fallen world. Isang sanlibutan na apektado ng kasalanan. And guess what? These authorities are often affected also by sin. Hindi perpekto ang pagiging magulang ng sinumang magulang. Hindi rin magiging perpekto ang pagpapastor ng sinumang pastor sa iglesia o ng buhay ng iglesia. Again, wala rin magiging perpektong gobyerno. Presidente, vice-presidente, senador, o sino man na maluluklok sa posisyon. Itong mundong ito, ay apektado ng kasalanan. So yes, nandun pa rin ang dalawang katotohanan. Yes, ang Diyos ang naglagay. Pero kailangan din natin kilalanin itong mga otoridad na ito ay apektado ng kasalanan. Pero sa kabila ng ito, malinaw sa salita ng Diyos na ginagamit ng Panginoon ng mga otoridad na ito, particularly sa ating pinag-uusapan, ang mga gobyerno. Ginagamit ng Diyos ang mga imperyo, kaharian, mga bansa ng mundong ito at maging ang mga namumuno dito upang matupad ang kanyang tinakda. For there are no power but of God. Ang sabi ni Pablo, verse 1, the powers that be, are ordained of God. The powers that be, that means yung nag-i-exist, they are there because they were ordained of God. Now, hindi ko makalimutan yung sinabi ni John MacArthur with regards to this verse, paano man sila nalagay sa posisyon? Nagkaroon man ng kudeta, nagkaroon man ng eleksyon, nagkaroon minanaman ito through lineage or whatever. The powers that be are ordained of God. Hindi mo man binoto si BBM, it's the power that is. At maaaring wala siyang pagkilala sa Diyos, maaaring hindi niya iniisip ang Diyos sa araw-araw, but here is the truth, He is ordained of God. Hindi religiously, hindi spiritually, pero siya ang Diyos ang naglagay sa Kanya. At maging sa sinuman na nasa panunungkulan ngayon. May have not voted for the incumbent government leaders, pero ito ang katotohanan ng Diyos ang naglagay. Verse 2, bilisan natin. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Kapag nilabanan, at yung word na resist dyan, ay yung pag Greek word, pag pinag-arap, pag titignan nyo, it means to line up. And meron dyang negative, to line up against. Kapag luminya ka sa kalaban, pag nilabanan mo o umasta ka o pumorma ka at pumunta ka sa linya na kalaban ng kapangyarihan o ng gobyerno, resisted the ordinance of God. Hindi mo lamang nire-resist yung nasa posisyon, nire-resist mo din ang Diyos na nagtalaga at naglagay nito. At anong sabi ni Apostol Pablo? They that resist shall receive to themselves damnation. Now, yung damnation dyan, I don't believe that it pertains to eternal damnation, na pag ikaw ay nakibahagi sa kudeta o nagrebelde o bumahagi sa anumang mga pag-aalsa laban sa gobyerno ay pupunta ka sa impyerno. That is not the case. It just means na ikaw ay tatanggap ng parusa.
Na pag ikaw ay nagrebelde sa gobyerno at tumanggap ka ng parusa, you just received what is due. Tinanggap mo lamang ang nararapat. Whosoever resisted the power resisted the ordinance of God. Now by application, by God's providence, muli last Sunday, nakita natin, we do not live in a country that pag nagprotesta ka ay babarilin ka kaagad. Tayo ay pinagpala ng Diyos na meron tayong malaking kalayaan kumpara sa ibang mga bansa. At meron tayong karapatan dito sa Pilipinas, especially bilang mga mananampalataya ng Diyos, ay meron tayong pagkakataon na bumoto at magtalaga ng ating mga kahit papano ay meron tayong kapangyarihan na magtalaga ng mga naisin natin na maupo sa gobyerno. Pero nawa, itong mga kalayaan na ito na meron tayo ay wag nating abusuhin. As we have studied last chapter, Romans 12 verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, if it be possible, as much as lieth in you, what? Live peaceably with all men. Bilang mga mananampalataya, ang primary duty natin is to submit and to promote peace. But when the authority goes against God, as we have studied last time, we ought to obey God rather than men. Now, consider this. Pag tumingin tayo sa salita ng Diyos, ang mga tao ng Diyos when under different different governments, sometimes exercise civil disobedience. Pero hindi rebellion. Anong civil disobedience? Ang civil disobedience na ito, may titakda ang gobyerno, pero kung ang titakda ng gobyerno ay laban sa Diyos, you will not obey. We have the example of Daniel, the example of Shadrach, Meshach, and Abednego, the example ng mga komadrona sa Egypt. So may tinakda na batas, pero hindi sila sumunod sa batas. Pero iba naman ang wala tayong mababasa sa Biblia, ay si Daniel at si Shadrach, si Meshach, si Abednego ay nagpulong at tara, magrebelde tayo. Mag-aklas tayo. Magsimula tayo ng gera. Yun ang hindi natin makikita sa salita ng Panginoon. Verse number 3. Verse number 3. For rulers are not a terror to good works. Bakit kailangan natin mag-submit? Nagbigay ng panibagong rason si Apostol Pablo. Rulers, those that are in the government, are not a terror to good works, but to evil. Here is one of the clearest duty ng government. Government is to be, and I'm using this very carefully, ang gobyerno ay dapat terrorist. Sabi, rulers are not to be a terror to good works, but to evil. They need to be a terror to evil. That word terror, phobos, sa Greek, doon galing yung word na phobia. Takot. They must promote terror, fear, dread, alarm, or phobia sa mga gumagawa ng masama. So let me apply this a little bit sa gagawin nating pagboto sa Lunes. Kapag tayo ay pipili ng ating mga iboboto, ang dapat natin isa, hindi ito lang, pero isa sa mga dapat matinding konsiderasyon natin, sino ba sa mga tumatakbo na ito ang terror sa mga gumagawa ng masama? Hindi yung kung sino ba sa mga ito ang magbibigay ng pinakamaraming libre. Ako natin? Ang pangunahing konsiderasyon, why? Ang sabi ng Bible, rulers are to be terror to evil. We should also give attention to those who promote or even legalize evil things. May mga tumatakbong kandidato, they are not terror to evil, rather they support evil. Bibigyan ng proteksyon ng gobyerno ang mga kasalanan.
Ililegalize ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Bibigyan ng legal na proteksyon ang mga pumapatay ng sanggol sa sinapupunan. Bibigyan ng legal na proteksyon ang nagpapahiwalay sa mga pinagsama ng Diyos. Bibigyan ng proteksyon ang mga sumasalaula sa nilikha ng Diyos na lalaki at babae. Kailangan natin bigyan ng atensyon. Why? Rulers are to be terror against evil. Wag naman sana mangyari ng ating boto ibibigay natin sa promoters of evil. Again, this is coming from Paul, na tumanggap ng maraming masama mula sa Roman government. Pero kahit na si Apostol Pablo ay tumanggap at nakaranas ng maraming masama mula sa Roman government, hindi niya pa rin dinedeny ang katotohanan on a general, a wider perspective. This government is a terror against evil. Mga kapatid, ang gobyerno ng Pilipinas ay maraming problema. Yes. Pero purihin ng Diyos on a general, on a wider perspective, it is, as far as I can see, should be still terror against evil. May mga batas, hindi perfect, pero may mga batas pa rin tayo na laban sa masama at nagpoprotekta sa mabuti. Ayan, ang ating standard, walang iba, hindi ang kultura, kung hindi ang salita ng Diyos. That determines evil and good. Ang sabi ni Apostol Pablo, for rulers are not a terror to good works. Mag-ingat ho tayo sa mga terror sa good works. Mag-ingat ho tayo sa mga tumatakbo na dinidemonize ang mga mabubuting bagay na nilikha ng Diyos. And guess what? Merong ganun. At unti-unti, yung mga ideas ng Western countries ay bumabaha patungo sa atin sa Pilipinas. Na merong nagdidemonize sa pamilya, may nagdidemonize sa pag-aasawa. May mga leaders ng government sa ibang bansa na sinasabi na dapat wag na, alisin na ang kasal kasi daw ang kasal ay nagpapaalipin sa mga kababaihan. Girl power, baby. So itong kasal na napakaganda, na ang Diyos ang may lalang, sasabi that's evil, that's bad, at gusto nilang wasakin at kasama nitong pagkawasak ng pamilya. May tanong si Apostol Pablo, yes, rulers are not a terror to good works, but to evil. At ang sabi niya, wilt thou not then be afraid of that power? Hindi ka ba matatakot sa kapangyarihan na ito? Ang sabi niya, dapat lang. Dapat tayong matakot. At ang advice ni Apostol Pablo, do that which is good and thou shalt have the praise of the same. Again, pag naglalakad ka at may makakasalubong kang pulis, kakabahan ka lang kung ikaw ay kriminal. Pero kung hindi ka kriminal, hindi ka dapat kabahan. Dapat nga, well, salamat may pulis. Mayroon mas snatcher dito, baka hindi siya gumawa ng masama kasi may pulis. They deter those who do evil. So it is ordained by God and is set for the punishment of evil. Verse 4. Punta tayo sa verse 4. For he, pertaining sa mga government officials or the government at large, is the minister of God to thee for good. Again, knowingly or not knowingly, maaaring alam nila or wala silang pakialam sa Diyos. Maaaring ang mga ilang nasa gobyerno ay atheist pa at hindi kumikilala na merong Diyos, but narito pa rin ang katotohanan, that person in power is the minister of God to thee. Nilagay ng Diyos at lingkod ng Diyos para sa iyong ikabubuti. But if thou do that which is evil, be afraid. Kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay gumagawa ng masama, kailangan kang matakot. At naalala niyo yung sabi ni Pedro sa mga Kristiyanong persecuted, sana wala sa inyong makaranas ng persecution dahil karapat-dapat lang.
Sana wala sa inyong tumanggap ng mahirap o ng masakit dahil kayo ay busybody, dahil kayo gumagawa ng masama. Hopefully, ang kanilang accusation lagi ay false accusation. Kung hindi man, ay dahil sa pangalan ni Kristo, hindi dahil sa talagang nagnakaw ka. Hindi dahil sa talagang may ginawa kang masama. He's a minister of God for thee for good. I think sa verse 4, but if thou do that which is evil, be afraid. Bakit daw? For he beareth not the sword in vain. Hindi display lang ang espada. Hindi display lang ang tabak. Sa panahon natin ngayon, hindi display lang yung baril. Ito ay may gamit at ang gamit nito ay para parusahan ang gumagawa ng masama. Again, huwag nyo sanang isipin, ay kay Brother Paul basta gumawa ng masama, barilin agad. That is not the point. Ang point ay ito, sinasabi ni Apostol Pablo na may kapangyarihan ang gobyerno na ibinigay ng Diyos na magparusa sa gumagawa ng masama. And as I prepare this material, na I encounter a very eye-opening data or fact. Sabi ni John MacArthur, and I think that's true, sa Israel walang kulungan. Anong meron sila pag may gumawa ng krimen? Punishment and restitution. Pero walang ikukulong ng 10, 20, 50 taon. Merong bibitayin, merong hahagupitin, at merong magbabalik restitution. Pero walang ikukulong at isisiklud ng napakahabang panahon. At ang idea is government should punish evil. Handun yung parusa, handun yung laban at pagbibigay ng terror doon sa gumagawa ng masama. And sadly, totoo, at marami sa mga nandun sa kulungan, dun sila naghahari at gumagawa ng masama. So muli ho, ang gobyerno ay binigyan ng Diyos ng espada, ang gobyerno ay binigyan ng Diyos ng karapatan, at ang duty nito ay parusahan ang gumagawa ng masama. And muli ho, hindi lamang ang gobyerno, if you remember, in-establish din ng Diyos ang pamilya at nilagay ng Diyos ang otoridad ng magulang, at ang duty ng magulang kapag sumusuway ang mga anak ay gamitin ang rod. Ang duty ng church kapag mayroong mga disobedient na mga members ay gamitin at pairali ng church discipline. At ang gobyerno, kapag mayroong mga mamamayan na gumagawa ng masama, anong dapat gawin? Parusahan. At kapag ang gobyerno hindi ginagawa ang parusahan ng masama, anong tawag natin dito? Unfaithful, maaaring corrupt, may problema ang gobyerno. Kapag ang church hindi in-exercise ang church discipline, anong tawag natin dito? Unfaithful, may problema ang church. Pero ito na, kapag ang magulang hindi in-exercise ang rod sa bata. At maraming gumagawa niya ngayon. Ay, Brother Paul, mahal ko masyado, ayoko siya pasaktan. Again, hindi ko pinopromote ang paggulpi sa bata. Ang pinopromote ho natin ay yung tamang disiplina sa bata. At kung hindi ginagawa ng magulang, it will be unfaithful at may problema. Ang sabi ni Apostol Pedro, hindi lamang si Pablo, kundi si Apostol Pedro. And muli ho, ang sinusulatan ni Apostol Pedro ay mga Kristiyanong persecuted. Pero ang sabi ni Apostol Pedro ito, verse 13 ng 1 Peter chapter 2, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king or a supreme, or unto governors, or unto them that are sent by him for punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Submit yourselves. Pag pinapersecute kayo, takbo. Pero pag ang ginagawa nila ay para parusahan ng masama at protektahan ng kabutihan, submit yourselves.
Sila ay binigay ng Diyos at pinadala ng Diyos. Inordina ng Panginoon para gawin ang kanilang duty na parusahan ang evildoers at protektahan at purihin ang gumagawa ng mabuti. Anong sabi? Balik tayo sa Romans chapter 13 verse 4. For he is a minister, he is the minister of God, a revenger to execute wrath from upon him that doeth evil. Remember yung binasa natin, pinag-aralan sa Romans 12? Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 19, ang sabi, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give your place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Akin ang pagganti. At ang sa pagdating sa chapter 13, ibinigay ni Apostol Pablo ang isa sa mga paraan kung paano ginagawa ng Diyos ang pagganting ito. Ang sabi niya, the government is minister of God, a revenger to execute wrath. Kaninong wrath? God's wrath. Upon him that doeth evil. So we do not put revenge or justice sa ating kamay. No. Ang Diyos, ang sabi niya, sa akin ang pagganti. At isa sa mga kaparaanan na ginagamit ng Diyos upang i-execute ang kanyang puot laban sa gumagawa ng masama ay ang gobyerno. So muli ho, when we consider ang ating mga iboboto, let's ask, sino ba ang mas gumagawa nito? Sino ba sa mga kumakandidato ang merong plataforma na may koneksyon at nagbibigay pansin sa mga gumagawa ng mabuti upang sila protektahan at sa mga gumagawa ng masama upang sila parusahan? Now, having established all of this, ordained by God, minister of God, dating tayo sa verse 5 pala. Verse 5 muna. Munti ka kung tumalon. Verse 5. Wherefore ye must needs be subject. Inulit ni Apostol Pablo, kailangan yung magpasakop. At ang sabi niya, not only for wrath. Hindi lamang dahil takot kayong maparusahan, hindi lamang takot kayong mabaril, o takot kayong makulong, o whatever punishment ang ginagawa nila. Not for wrath, but also for conscience sake. Maging sa ating konsensya, sapagkat nalaman natin mula sa salita ng Diyos na sila ay, ang civil government ay inordina ng Panginoon. Ang civil government ay ministers ng Diyos. So for our conscience, and our conscience must be sensitive towards any rebellion against the minister of God. Bilang mga anak ng Diyos, we who are indwelt by the Holy Spirit, we should realize with spiritual instinctiveness that disobedience and disrespect for government is wrong. Maingat ho tayo mga kapatid. Maraming Pilipino joker at minsan si Brother Paul joker din. Pero mag-ingat tayo kung gagawa tayo ng joke sa mga nasa gobyerno. Alalahanin natin, they are ordained by God and ministers of God. Let that be a reminder. Now, having established this, dating tayo ngayon sa isang lugar na marami ang verse 6. For this cause. What cause? They are God's ordained ministers. For our good. For the protection of good and for the punishment of evil. For this cause, what? Pay tribute also, for they are God's ministers. Inulit ni Pablo, attending continually upon this very thing. Sa ESV ang sabi, for because of this, you also pay taxes. You do not just submit, you pay taxes, for the authorities are ministers of God attending to this very thing. Muli, just remember, yung sinasabihan ni Apostol Pablo mga Kristiyano, anong government sila nakapailalim? The Roman Empire. Walang corruption. Walang persecution.
Pero ang sabi pa rin ng salita ng Diyos, because of this, on a wider view, they still do this. Ginaganap pa rin nila. Yes, hindi perfecto. Yes, may corruption. Yes, may problema. Pero ginaganap pa rin nila yung kanilang trabaho that they are punishing evil and protecting good. And because of this, you also pay taxes. For the authorities are ministers of God attending to this very thing. Verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, pay to all what is, sa ESV, pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So hindi lamang pera, hindi lamang buwis, kundi maging paggalang ay kailangang ibigay. As we have said, walang perpektong magulang pero inuutusan ng mga bata to honor your father and your mother. Walang perpektong gobyerno but we are commanded to honor yung mga nasa otoridad. Muli ho, this does not only guide us in how we should view or interact with the government, at hindi lang ito gabay kung paano tayo dapat bumoto. Let me encourage everyone, this should be also a guide para sa atin kung paano sila dapat ipag-pray. 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority. Nahandon ang ating pananalangin para sa kanila. Nahandon ang ating mga pagpapasalamat para sa kanila. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Mga kapatid, lalo na sa ating bayang Pilipinas, salamat sa Diyos, pero tayong kalayaan na magtipon na kagaya nito. Sa ibang bansa, arestado na agad tayo. Yes, hindi perfecto. Oo, maraming problema. But again, Lord, thank you. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So first of all, let's pray for their salvation. Pangalawa, let's pray na sila magkaroon ng takot sa Diyos sa kanilang paggawa ng kanilang mga trabaho, ay kilalanin nila ang Diyos at pangunahin na ibinigay na responsibilidad sa kanila ng Panginoon. Pag-pray natin sila na magawa nila ang kanilang God-given duties, primarily, as we have said, the protection of good and the punishment of evil. For what purpose? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Para mamuhay tayo meron tayong kalayaan na ma-exercise ang ating pananampalataya. Ma-exercise ng merong kapayapaan ang ating pamumuhay bilang mga mamamayan. That there is honesty and godliness as we live as part of this community or country, parte ng bansa na kung saan tayo ay nilagay ng Diyos sang ayon sa kanyang soberanong kalooban. All in all, ang sabi ng salita ng Diyos, ang utos niya is for Christians to submit. Kilalanin natin na ang Diyos ang nagtalaga at sa ating pagboto, ikonsidera natin ang mga katotohanan ito at maging tapat tayo sa Kanya. Now, gusto ko naman tawagin ng pansin ng bawat isa. Yes, walang perpektong gobyerno. Pero tayo umaasa na isang araw may darating na hari. At ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay maghahari ng 1,000 taon at ang kanyang paghahari ay magiging perpektong paghahari. So hindi yung uupo sa Malacanang, kundi yung uupo sa trono ni David ang ating pag-asa at hinihintay. Sa mga naririto na wala pa kay Kristo, pag dumating si Jesus, kung hindi ka mananampalataya ni Jesus, ang tatanggapin mo ay parusa ng hari. Ang tatanggapin mo ay hatol. Pero kung tayo mananampalataya niya, pagbalik ni Kristo, ang ating hinihintay, magiging kabahagi tayo at kasama tayo sa paghahari niya. At ito ang ating pag-asa.
So muli, if you're here at hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, I would like to encourage you. Manampalataya ka kay Jesus. Manampalataya ka sa Ebanghelyo na siya'y namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng makasalanan. At kung sakali mang naririto ka at meron kang tanong at sinasabi, Brother Paul, gusto ko yan, gusto kong manampalataya kay Jesus, pero meron ako mga bagay na hindi naintindihan, pwede kang lumapit sa akin. Kung nahihiya ka sa akin, pwede kang lumapit kay Brother Daryl, kay Brother Patrick. O maging sa ibang mga ladies na naririto, pwede niyong lapitan sila, pwede niyong tanungin sila, paano ba lalapit kay Kristo? With that, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Lord, patawad po sa aming mga kakulangan, sa mga pagkakataon, maaaring hindi namin pansin o sinasadya man, na nalabag namin ang iyong mga utos sa mga talatang ito. At awa ngayon bilang iyong mga anak, bilang mga mamamayan ng langit, bilang mga tumanggap ng iyong patong-patong na kahabagan na sa amin na nagligtas. Help us, Lord, na hindi umayon sa sanlibutan ito. Help us, Lord, to be transformed sa pamamagitan ng mga salita mo. Help us, Lord, as you have clearly stated your will, na magpasakop kami sa autoridad. And Lord, sa darating po na halalan, help us also. Give us wisdom. Guide us, Panginoon. At nawa, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban na italaga mo ang mga mamumuno. Nawa, mahabag ka sa kanila, O Diyos, at iligtas mo sila. At Lord, nawa, magkaroon sila ng pagkatakot sa iyo. At sa kanilang pamumuno, Panginoon, ay magawa nila ang sangayon sa iyong pinagkatiwala sa kanilang gawain. Ang protektahan ang kabutihan at parusahan ang masama. O Diyos, salamat sapagkat anuman ang mangyari, pwede kami magpahinga sa katotohanan na Ikaw ang Diyos na soberano. Salamat, O Diyos, anuman nangyari sa aming paligid, alam namin na isang araw babalik muli ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa mga pag-asa na meron kami. Salamat sa iyong mga katotohanan na gabay namin. Ikaw po ang maitaas. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dadako ho tayo sa ating pag-oobserba ng Lord's Supper. Let me request ng ating mga deacons. Dito sa Jesus Christ Baptist Church ay inoobserbahan ho natin ang tinatawag ho na guarded communion. Hindi ho kahit sino na gusto ay pwedeng mag-partake. Pero meron ng ilang mga pamantayan. Una, ikaw ay dapat isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ay dapat ay pinahayag mo ang pananampalataya na ito primarily sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. At kung sakali man, ikaw ay isa ng tunay na mananampalataya at sumunod na sa tubig ng bautismo, ang sabi ng salita ng Diyos ay dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Nandun ang self-examination. Nandun ang pagsisisi sa kasalanan upang ating masunod ang inutos ni Kristo na bilang isang iglesia ay gawin natin o ganapin natin ang pag-alaala sa Kanya sa pamagitan ng tinapay at katas ng ubas. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So maaaring mangyari na kumuha ka ng tinapay at uminom ka ng grape juice na ikaw ay nagkasala pa. Kailangan siyasatin mong mabuti ang iyong sarili. Verse 48 again, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kung ikaw naman ay mananampalataya na pero sinasabi, Brother Paul, may problema ako. Okay? Ang kailangan mong gawin ay pagsisihan. Hindi option na hindi ka mag-partake. Kung mananampalataya ka, hindi option na hindi ka mag-partake ng Lord's Supper. Ang tanging option ay pagsisihan, talikuran ng kasalanan. Bago ho tayo dumako, ay magkakaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang siyasatin natin ang ating sarili at hingin ang tulong ng Diyos na magawa natin ito ng may tunay na pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Panalangin po tayo.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, ngayon kami, Panginoon, ay gagawa upang sundin ang iyong utos na alalahanin ka namin sa pamamagitan ng tinapay at katas ng ubas. O Diyos, tulungan mo nawa kami. Tulungan mo kami na magawa ito ng may katapatan, ng may kaseryosohan. At salamat, O Diyos, sapagkat nag-utos ka sa amin ng isang gawain na kung saan ito ay magpapaalaala sa amin, sa aming Panginoon at tagapagligtas. Sa kanyang sinapit na pagdurusa sa krus, ang sugat, ang sakit, ang pangbubugbog, ang koronang tinik, ang pako, at higit sa lahat, O Diyos, ang kanyang tinanggap na puot, upang kami na sa kanya'y sumasampalataya ay hindi na hatulan pa, upang kami ay mapatawad at mahugasan. Salamat, O Diyos, sa ginawa ng iyong bugtong na anak na kaligtasan. Ngayon, Panginoon, naming aalalahanin ito. At nawa, O Diyos, hindi ito maging isang ritual lamang o isang gawain lamang na gagawin at lilipas. Kundi, O Diyos, magkaroon ito ng epekto. As we remember Christ, magkaroon ito ng epekto sa aming buhay at sa aming pagmamahal at relasyon sa iyo. Salamat po. Pagpalain mo po ang mga elemento na aming gagamitin. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya pinagkanulo ay dumatay,
siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yun din naman hinawakan ng saro pagkatapos makahapon, na sinasabi ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Alalahanin po natin si Kristo. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan na minahal mo kami. Ibinigay mo si Kristo. Nang kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa amin. Lord, tunay kahindik-hindik ang kamatayan na kanyang sinapit. Ang sakit ng kanyang pisikal na katawan. Ngunit walang tutumbas, O Diyos, sa puot mo na kanyang dinala. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. At nawa, Panginoon, ang katotohanan na si Kristo ay namatay dahil sa aming mga kasalanan ay lalong magtulak sa amin sa isang buhay na namumuhi sa kasalanan. Lalong magtulak sa amin sa isang buhay na nagsusumikap sa kabanalan. At gayon din, Panginoon, salamat sa katotohanan ng kanyang dugo ay natigis bilang panghugas sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, na alam namin na kaming mga na kay Kristo Jesus. Anumang oras dumating sa amin ang kamatayan o dumating man ang aming Panginoong Hesukristo at kunin kami, ay haharap niya kami sa iyo, Panginoon, na malinis at walang anumang kapintasan. Katanggap-tanggap, hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil kami nahugasan ng kanyang dugo at binihisan ng kanyang katwiran. Papuri sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw lamang ang may gawa nito. Papuri sa iyo, O Diyos, sa nahabag at nagligtas sa amin. At muli, Panginoon, ang katotohanan na si Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming kaligtasan, ay patuloy mong gamitin sa aming mga sariling buhay, sa aming pagpursigi sa kabanalan, at gayon din ay patuloy naming ihayag ito sa iba na wala pa kay Kristo. Salamat po. Ingatan mo po, O Diyos, ang iyong iglesia. Ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga mananampalataya. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Diho, ang mga cups ay iputin na lamang po doon sa likuran. Tayo po yung mouths, Panginoon. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross on which the
Purihin po Panginoon, salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating manonood nito in the future, sapagkat wala tayong live stream. At I hope ang atin mga napag-aralan ngayong umaga ay patuloy nating pagbulayan ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na makalimutan lang, kung hindi patuloy nating alalahanin pagbulayan throughout this week at patuloy na gumabay sa atin, sa ating pamumuhay sa mundong ito. Saan man tayo tinawag ng Diyos, saan man ang gawain na ating pinaglagyan niya sa atin, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin, alang-alang sa kanyang kapurihan. At sa ating pag-iwahiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. At dito natatapos ang ating morning service. I would request everyone to please sit down. Maupo muna at diretso